Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verses 24 hanggang 25. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay. O kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Faith, finances, and freedom. At kung nasusundan nyo po yung topic natin this week, yesterday tinalakay ko na yung pananampalataya pala ay may kaugnayan doon sa araw-araw nating pangangailangan. At isa ito sa unang-unang itinuro ng ating Panginoong Hesus. At makikita ninyo yesterday sa ating pag-aaral ay na-test yung pananampalataya ng mga alagad dahil sa isang malaking pangangailangan. Ngayon pag-usapan natin, ano ba nagagawa talaga ng problemang pinansyal sa buhay ng isang tao? Dito binabanggit ng Panginoon, na hindi pwede tayong maglingkod sa dalawang master. Kita ninyo, kasi ang faith mo dapat nakapokus tayo kay Lord. At kadalasan, ang pinapalit ng tao sa Panginoon ay pera. Kaya dito makikita ninyo, direktang sinabi ng Panginoon na ang problema ng maraming tao ay yung pag-ibig nila sa salapi. Na binabanggit din ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na nagbigay ng problema sa pananampalataya ng maraming tao at marami ang nagsuffer, nagdusa dahil lamang sa pera. Kasi po, marami talagang tao ngayon nabubuhay lang para sa pera at nagpapakamatay para sa pera. Nakakalungkot po, Kaya alam ng Panginoon yun na yung pala, kaya walang pananampalataya ang marami sa atin, nalilipat yung pananampalataya natin sa pera. Kaya naintindihan nyo na yung context nitong Matthew chapter 6 verses 24 hanggang 25. Hindi lang yan, pansinin nyo, even yung paborito nating verse na Hebrews chapter 13, verses 5 and 6, ang context din po niyan ay patungkol sa pera. Ang sabi po rito dyan sa English Bible, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Kita ninyo, yung I will never leave you, I will never forsake you, na kadalasan nating binabanggit na verse, ang context pala niyan ay patungkol sa pera. Na maraming tao kasi sobrang tiwala nila sa pera, kaya hindi na nila nasasabi na the Lord is my helper. Siya ang tumutulong sa akin. At hindi na natin nasasabi yung I will not be afraid. What can man do to me? Kasi sobra yung tiwala natin sa mga taong may pera o tumutulong sa atin. Nakakalungkot po, kaya pala walang financial freedom. Dito pa lamang sa dalawang verses na ito, maintindihan natin bakit tayo nasasadlak sa financial problem. Kaya kung naalala nyo po, sa Biblia, may kwento sa buhay ni Abraham. Doon po sa Genesis chapter 14. Basahin nyo po ng buo yan. I-highlight lamang po natin yung Genesis chapter 14 verses 22 to 23 kung saan dito makikita nyo yung pananaw ni Abraham patungkol sa pera o sa tulong ng ibang tao. Kasi ang context po niyan ay naalala nyo na kidnap po si Lot. May 4 po na hari na nagsama-sama at inatake nila yung Sodom at Gomorrah. At ang hari pong nangunguna dyan ay si Kedorlaomer.
Ano po? Ang nangyari po dyan ay si Abraham wala naman siyang military experience. Ano po? Pero ni-rescue niya si Lot. Ano po? At tinalo niya, no? Yung 4 na hari na nagsama-sama. Ano po? Kaya kita nyo nagagawa ng pananampalataya, ano? Wala namang military experience si Abraham pero natalo niya yung 4 na hari. Ang matindi pa doon, ano po, ay nabalik niya yung lahat ng mga sinamsam nitong mga haring ito. At kumbaga, napalaya niya yung mga tao kasama yung mga ari-arian na kinuha nitong 4 na hari na ito. Kaya natuwa po yung hari ng Sodom. At ang ginawa niya, sabi niya kay Abraham, Abraham, kunin mo na yung mga nasamsam o naibalik sa ating mga ari-arian. Pero pansinin niyo po yung sinagot sa kanya ni Abraham, ano po, hindi ko tatanggapin yan kasi baka mamaya sabihin ng iba or sabihin mo na ikaw na hari ng Sodom ang nagpayaman sa akin. Kita ninyo? Iba palang pananampalataya ni Abraham. Naniniwala siya na ang Diyos ang magpapayaman sa kanya. Ito po nakakalungkot. Marami sa atin, sobra tiwala natin sa tao. Gustong-gusto natin laging binibigyan tayo. No po? Alam niyo, dapat mabago po yung pananaw na yun. Alisin natin yung masyado tayong palaasa sa ibang tao. Maging ako po as a pastor, tinuturo ko po yan na kaming mga lingkod ng Panginoon, huwag tayong masyadong palaasa sa tao. In fact, mahalaga nga na maituro talaga sa mga lingkod ng Panginoon na mamuhay ng may pananampalataya. Kasi nalilipat po yung pananampalataya natin sa tiwala natin sa taong may kakayahang pinansyal. Kita ninyo, no? Ako po, ever since nag-start po ng aking ministry, I live by faith. Ipinaunawa sa akin ng Panginoon na sa Kanya tayo aasa kasi the Lord is my helper. Ano po? Kaya alam niyo po, nagkaroon dapat tayo ng bagong pananaw para magkaroon tayo ng financial freedom, mga kapatid. Unang-una po, huwag tayong mabuhay para sa pera. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 25. Ang pera, servant lamang natin yan. Lagi niyong tatandaan. Ano po? Kasangkapan lang yan. Para makabili tayo ng mga bagay-bagay. Pero wag natin siyang jujusin. Pangalawa, lagi niyong tatandaan, God is the blesser. God is your helper. No? Kaya wag tayong aasa sa tao o sa kapangyarihan ng salapi. Panghuli, sinabi diyan sa Hebrews chapter 13, Verse 5, be content with what you have. Mamuhay tayo ng simple. Nalulungkot po ako. Ang dami kong kilala ngayon, maski Christian, nalulubog sa utang. Bakit po? Kasi po marami sa atin, kahit Christian na maluho sa buhay. Marami ng Kristiyano sa atin ang magaling mangutang. Nakakalungkot po yun. Tandaan ninyo, hindi porke kaya nyong bilhin, bibilhin nyo. Hindi porke pwede nyong utangin, uutangin ninyo. Mamuhay tayo ng simple. Yan po ang panawagan ng Biblia sa ating mga Kristiyano. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.